Okay, balik tayo sa topic. Is there really good news for me? Meron ba talagang mabuting balita para sa akin na nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Yes! At may tatlo tayong point para maunawaan natin at makamtan ang mabuting balita na gusto ng Diyos na malaman natin. Una, see God as He truly is. Pangalawa, admit the separation you cannot repair. At pangatlo, receive the reconciliation Jesus offers. Okay, umpisahan natin sa una. See God as He truly is. Kung gusto mo maunawaan ang good news, ay kailangan mo magsimula na malaman muna kung sino ba talaga ang Diyos. Kung sinabi ng doktor, halimbawa na may malubha tayong spiritual na sakit, kasi nga, kamatayan ng bayad sa kasalanan. Ang susunod na tanong ay hindi, Dok, anong mabisang gamot? Kundi, ang dapat na tanong ay, sino po ang makakapagpagaling sa akin? Sino po ang makakapagligtas sa akin mula sa penalty ng kamatayan? Kaya importante na makilala natin ang Diyos. Sabi ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Ang ibig sabihin, mahalaga kung paano natin tinitingnan ang Diyos. Bakit? Kasi kung ano ang tingin natin sa Kanya, ayun ang huhubog kung paano tayo mananalangin, kung paano tayo magbibigay ng time sa Kanya. Kung ano ang pagkakilala natin sa Kanya, ayun ang huhubog kung paano tayo sasamba, paano tayo susunod, at paano natin ituturing ang kasalanan sa ating buhay. Kung ang tingin mo sa Diyos ay malupit na tagapagparusa, ang gagawin mo, magtatago ka na lang sa Kanya. Kasi para sa'yo, malupit siya eh. Kung ang tingin mo sa Kanya ay konsentidor na lolo, hindi ka magsisisi sa kasalanan mo. God is love. Maiintindihan naman niya ako, kaya okay lang tong kasalanan na ito. Totoo, kaibigan. God is love. Pero God is also just. Hahayaan ng Diyos ang consequence ng iyong kasalanan. Kaya nga, kung mali ang pagkakilala mo kung sino ang Diyos, ay mapapahamak ka. Kung ang tingin mo naman sa Kanya ay parang emergency hotline lang, naku, lalapit ka lang sa Kanya kapag may problema ka. Pag wala, hindi ka lalapit sa Kanya. Kaya nga, kung ang larawan ng Diyos na nakita mo sa ngayon ay pinipaint ng iyong nakaraan na may trauma, takot at masasakit na karanasan, ay hindi ka lalapit sa Panginoong Yesus. Kasi isipin mo, bakit pa ako lalapit sa Diyos? Pinabayaan niya nga kami nung maliit pa kami. O kaya naman, ang larawan ng Diyos na nakikita mo ay ang iyong tatay na lagi ka na lang sinisigawan. Kaya tuloy, ang pagkakilala mo sa Diyos, malupit. Maring ang portrait ng Diyos na nakikita mo ay isang religious leader na kinokontrol ka, o isang employer na ginamit ka at pinabayaan ka, o kaya ang tingin mo sa Diyos ay isang asawang nagtaksil. Kaibigan, totoo ang sugat mo, ngunit ang sugat mo ay hindi ang perpektong larawan ng Diyos. Ang maling ginawa ng magulang mo sa iyo ay hindi patunay na ganoon ang Diyos. Kaya ang tanong ay, papayagan mo ba na ang sugat mo ang maglarawan sa Diyos, o titingnan mo ang Panginoong Yesus at kung anong ginawa niya sa krus para sa iyo? So ano ba talaga ang dapat na maunawaan natin patungkol sa Kanya para magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Kanya? Una, mahal na mahal ka niya, kaibigan, at pinatunayan niya ito kahit hindi ka pa ipinapanganak. Sabi sa Romans 5:6-8, sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sabi ni Pablo, sa kalagayan natin, may hina pa. Hindi ibig sabihin na kulang lang tayo sa motivation kaya mahina. Kundi mahina tayo kasi sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Wala tayong kakayahang tanggihan ito. At ang consequence nito ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy o pagkahiwalay sa Diyos na walang hanggan. Pero tingnan mo, ang ginawa ng Panginoong Yesus na nagpapakilala ngayon sa iyo dahil mahina ka at mamamatay sa dagat-dagatang apoy, ay sabi sa talata, ay namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Wow! Sa halip na tayo ang mamatay dahil sa ating kasalanan, ay sino ang namatay?
ang Panginoong Yesus. At hindi siya namatay para sa mabubuting tao. Tingnan mo, ang sabi ay namatay siya para sa makasalanan. Gaya mo at kagaya ko. Kaya nga, sabi sa talata, mahirap mangyaring ialay ni numan ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Ang ibig sabihin, kahit pa sabihin mo na mabuti ang tao na pag-aalayan mo ng buhay, ay mahirap pa rin. Siyempre, buhay mo na yun eh. Bakit mo ibibigay? Pero tingnan mo, sabi sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Wow, kaibigan. Ano ang reason bakit namatay ang Panginoong Yesus para sa atin? Para patunayan ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Paano niya ito napatunayan? Kasi bukod sa inaalay niya yung kanyang buhay sa atin, ay inalay niya ito. Hindi para sa mabubuting tao, kundi sa makasalanan na tao na hindi pa naman magbabago. Hindi niya inantay na magbago muna kayo bago ko ialay yung sarili ko. Hindi. Sabi doon, nung tayo'y makasalanan pa. Grabe, no? Grabe, no? Namatay siya para sa mga tao. Hindi naman naghahanap sa kanya. Mga taong tumalikod nga sa kanya. Kaya sinabi ni Timothy Keller, you are simultaneously more sinful and flawed than you ever dared believe. Yet, more loved and accepted than you ever dared hope. Kaya kaibigan, see God as He truly is. Hindi siya malupit na Diyos. Siya ay mapagmahal kahit sa mga taong makasalanan. Kaya nga, kung feeling mo ang sama-sama ko ng tao, hindi na ako makakalapit sa Diyos, kaibigan, mahal ka niya, namatay siya para sa iyo. Kung ang feeling mo, bakit ganito ang nangyayari sa past ko? Bakit ako isinilang sa pamilyang malupit? Bakit ganito ang buhay ko ngayon? Puro na lang problema. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at pinatunayan niya na yan sa iyo. Ngayon, sa kanyang salita, pinabasa niya sa iyo. The fact na buhay ka pa at naririnig mo ito ay kinakausap ka niya ngayon at sinasabi niya na mahal kita. Namatay ako para sa iyo kahit makasalanan ka pa. Ito ang natutunan ni na Laura Story at ang kanyang asawang si Martin. 1 taon pa lamang silang kasal nang ma-diagnose si Martin ng brain tumor noong 2006. Dumaan sila sa operasyon, dumaan sila sa life-threatening complications, memory problems at rehabilitation. Now, bilang asawa, natural lamang na itanong ni Laura, Lord, kung makapangyarihan ka at mahal mo kami, bakit hindi mo na lamang pagalingin ang asawa ko? Hindi masama ang magtanong. Ang problema lang ay kapag hinuhusgahan na natin ang karakter ng Diyos base sa sagot na gusto nating matanggap. Alam mo, hindi bumalik agad sa dating normal ang kanilang buhay. Ang marriage nila ay naging buhay ng mahabang panahon ng caregiving, adjustment, prayer at pagtitiwala. At sa prosesong yon, natutunan ni Laura na maaring hindi mabuti ang pangyayari, ngunit nananatiling mabuti ang Diyos. Alam mo, ang struggle nila, ang naging background ng awaiting blessings. Naku, napakaganda ng kantang ito. Ang sabi sa lyrics sa chorus ay, "'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise?" Ang bahagi ng chorus ay nagtatanong, paano kung ang tinatawag nating challenges at trials sa buhay natin ay ginagamit pala ng Diyos bilang instrumento ng kanyang awa at instrumento na malaman natin na all along sa panahon ng trials natin ay andyan pala ang Diyos kasama natin. Paano kung sa mga gabing hindi tayo makatulog ay doon natin nararanasan na nasa tabi natin siya kahit hindi natin nakikita. Hindi sinasabi doon sa kanta na wag na tayong manalangin para sa healing. Sinasabi lang nito na hindi dapat husgahan ng kabutihan ng Diyos batay lamang sa sagot na gusto nating matanggap. Kaya nga ito yung tanong sa atin, will we interpret God through our circumstances or our circumstances through what God revealed at the cross? Kapag may conflict sa marriage, sasabihin ba nating pinabayaan tayo ng Diyos? Kapag lumayo ang anak natin, isipin ba natin walang pakialam ang Diyos?
Kapag hindi tayo napili sa trabaho o ministry, sasabihin ba nating hindi tayo mahalaga sa Kanya? Kapag nabigo ang negosyo, ibig ba sabihin ay nabigo rin ang kabutihan ng Diyos sa atin? No, hindi. Masakit ang nangyari, pero hindi nagbabago ang krus. Ang nangyari sa iyo ay bahagi ng iyong kwento, ngunit hindi yun ang buong larawan ng Diyos. Kaya kaibigan, see God as He truly is. Paano natin ito sasabuhay? Kapag may circumstances na napapaisip sa iyo na hindi mabuti ang Diyos, bumalik ka sa Romans 5:6-8. At tingnan mo ang krus. Kapag nasaktan ka ng ibang tao, alalahanin mo na nasaktan mo din ng Diyos pero minahal ka pa din niya. Kaya matuto ka magpatawad. Kapag gusto mong bigyan ng excuse ang kasalanan mo, alalahanin mo na dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, ay namatay siya sa krus para dyan sa kasalanan na ginagawa mo. At dahil dito ay ipakita mo sa Kanya na kinamumuhian mo din ng kasalanan na naging dahilan para ipako siya sa krus. Kaibigan, see God as He truly is. Tingnan mo kung sino siya talaga, kung ano yung character niya at i-align mo ang iyong buhay base sa kung sino siya. Kung siya ay banal, magrepent ka. Kung siya ay mahabagin, lumapit ka sa Kanya. Kung siya ay mabuting pastol, magtiwala ka sa Kanya. Kung ipinakita niya yung Kanyang pag-ibig sa krus, huwag na nating hanapin yung ating security sa ibang Diyos-Diyosan, relasyon o achievement.